Magandang oras, magandang buhay mga ka-TH. Meron tayong bigyan ng mga meaning ngayon na marker ng treasures. Ito yung letter Z or sometimes letter N kung ating tingnan. Pero ang totoo niyan, yan ay letter Z. Hindi gumagamit ng letter N ang Hapon para sa kahulugan ng mga treasures, kundi yun ay letter Z. Minsan nga ay tinagilid siya, binaliktad, kaya napagkamalan na letter N, pero ito ay letter Z. Okay, so ano ba ang mga kahulugan nito? Napakaraming kahulugan ng letter Z, lalo na kapag may katabi siya na iba pang symbols. Katulad na lamang nito, isang linya, bali 1, at maliit na linya sa ibabaw and then Z. So ang kahulugan yan, ayan o, gold bars and jewels. Pero saan ba yan nahanapin? Ang Z ay nagsasabi na go down. So ang letter Z palagi yan nakalagay sa mga bato na nasa slope. Nasa slope ng bundok. Kasi ang Z literally yan ay hagdan. So ang Z ay yan ay baitang ng hagdan. Kaya minsan ay nagkakala tayo na yan ay N, kaya nabigyan natin ng ibang kahulugan. So basically ang Z ay hagdan, ang letter Z as in zebra. Kaya ang kahulugan talaga niya ay go down. Ngayon ang mga sukat niyan ay nag-umpisa yan sa 2 meters down, galing sa bato na nilagyan ng marka, 2 meters to 5 meters ang layo. Sa slope yan, pababa, go down. Sa gilid ng mga bundok, makikita yan. So, go down sa slope in 2 to 5 meters. Okay, iba namang kain ng Z ito. Ito malayo-layo kasi nilagyan siya ng cross sa gitna. So, ang kahulugan niya ay 15 yards maximum. Pero wag kumpiyansa, i-detect nyo rin ang malapit 3 meters papunta sa 15 kung saan nakaharap itong sa baba ng Z, nakita nyo pababa siya. So ibig sabihin pababa nga siya, nasa slope. So ito lang ang sundan, yung sa baba na guhit ng Z kung saan nakaharap yan. Okay, so yan ay 15, ibang klaseng Z naman tayo. Ito ay dinagdagan siya ng letter C. Alam naman natin na ang C ay treasure under the rock. At kung may dot, sometimes ay treasure under or treasure inside the rock. Pero may Z. So ibig sabihin, wala sa bato, bababa tayo ng konti in front, papunta sa front. At sigurado ako ang front ng nilagyan ng marka na yan ay pababa pa rin. Sloping kasi gumagamit sila ng Z. Sabi ko na kanina, literally ang Z ay hagdanan yan na sign, na symbol. Dalawang baitang. So ito, gold deposit here. Ito yung Z na go down pero malapit lang. Pwedeng 2 meters lang to 1 meter. Malapit lang siya. Kasi deposit is here. So wala sa bato pero malapit lang talaga siya sa bato. Hanapin lang yung slope na side, sloping side ng bato. O kung saan nakalagay yung bato sa slope. Yung sloping side ang sundan. Okay, another classification ng Z, letter Z na symbol. Ito, tapos na tayo niyan. So ito, Z plus KC. Ang KC, yan, ang K kasi ay yan ay merong tubig. Ang C ay bato. So merong bato malapit sa may tubig. So yan ay in the creek. Kapag nakalagay ang mga marka na yan, kapag may K, sa tabi ng creek talaga yan. Ang K in kanji, ang K is water. Kaya tingnan nyo, search nyo ang water sa kanji. Parang 7K basahin ang water. Pero yan ay sometimes K lang ang pagkalagay nila.
So ibig sabihin nasa tabing tubig ang bato ay C. Ang Z ay nagsasabi ng direksyon na go down. Go down. So hindi pa rin siya under sa bato. Deposit under, pwedeng may kaharap na bato ang bato na minarkahan. At yung bato na yon ay nasa medyo pababa. Halimbawa, ang creek ay parang waterfalls na pababa yung tubig. Yun yung sundan. Kung ZKZ nakalagay sa bato, hanapin ang kaharap nito na bato na pababa ang takbo ng tubig. So doon sa bato na yon, posibleng nandun. Kaya deposit under ang kanyang kahulugan. Mahirap talaga ang letter Z kapag matabihan na ng ibang symbol. Kagaya nito, ang ZHC, ang H kasi ay gold yan eh. Ang kahulugan ng H ay gold. So, gold down, deposit under the rock. So, ganun pa rin ito. Ang pagkaiba lang kanina sa JKC ay ang K at H. Pero pareho pa rin ang kanyang kahulugan. Hanapin ang bato na malapit sa minarkahan ng JHZ at ang bato na yon ay papuntang pababa yung takbo ng tubig. Pero hindi ito necessary na nasa tubig. Pwedeng nasa may lupa. Kasi yung K ay tubig yon. Itong H ay nagsasabi lamang na mayroong ginto under sa bato kasi ang C ay bato. Ayan. So, kung walang kaharap ang malaking bato na minarkahan nito, kung walang kaharap na bato, ibig sabihin doon mismo sa bato na minarkahan ang treasure. Kaya gamitan lang ng inyong dowsing or pendulum at kapag doon mismo iikot ang inyong gamit sa bato na minarkahan ng JHC, well, yun na yung deposit under. Siya nga pala, itong ating mga gamit, magtaka kayo, bakit detect ng detect? Ganyan talaga siya kasi yan ang trabaho niya. Ngayon, kapag ang lugar ay meron talagang nakabaon na item, meron talagang mga marker na nilagay, mga marka. Ngayon, ang unang hahanapin, halimbawa ang dowsing, paborito ko ang dowsing. Ang unang hahanapin ng dowsing ay ang totoong treasure na nakabaon. Ngayon, okay, kung nilagyan nyo ng napakaraming uling, napakaraming charcoal or carbon, hihina ang deteksyon ng ginto. Kaya ang ating dowsing, ang ating gamit ay maghanap ng ibang ma-detect. At doon siya pupunta sa mga bato na maraming minerals. Sa mga magnetic rocks. Doon tuturo ang ating manual na kagamitan. Kahit na mga electronics, doon pa rin yan tuturo. Hindi nila ma-detect yung nilagyan ng uling na makapal. Karamihan yan ay 1 meter to 2 meters ang kapal niyan eh. Kaya hindi na ma-detect ang ginto, ang gold. At ang ating gagamitan ay maghanap ng ibang ma-detect niya na kaya niyang detikin, katulad ng mga bato na mayroong laman na mga minerals. Kaya yan ang ibig sabihin yan. Ngayon kung walang nilagay na carbon o uling ang treasure, yun talagang unang ma-detect ng inyong kagamitan. Okay, sa aking experience, 3 lang na site sa siguro almost malapit na siguro sa 1,000 ka site ang na-detect ko. Ang tagal-tagal ko na palaging nag-detect. At ganun din, mga bato ang matagpuan at saka pyrites at saka minerals at mga kung ano-anong mga minerals sa ilalim ng lupa. Pero merong 3 na very specialized. At
positive talaga siya dahil man-made yung nakalagay na mga marker sa loob, sa ilalim ng lupa. Kaya diyan ko na nalaman na ang ating kagamitan, pagpunta natin sa area ay maghanap talaga yan ng kanyang i-detect kahit na yung mga electronics ha. Meron kami noong nakita nyo na yun, di ba? LB16. Ang LB16 ay napakamahal niyan at magandang scanner, pero kapag wala siyang ma-scan na ginto, hahanap siya ng kapareho na detection ng ginto. So maghanap siya ng deposito ng minerals. At yun ang kanyang sasabihin na precious stones, precious detection ito. At magbigay siya ng rating. So akala natin ginto, pag hukay natin minerals pala, powder. Miminahin pa, di ba? Hindi pala gold bars. Kaya ganoon din ang electronics at manual ay magtuturo lahat yan sa atin ng pinakamalakas na detection sa isang lugar. Pero ang detection na yun ay hindi garantisado na ginto na nakabaon. Basta naghanap siya ng kanyang ma-detect. Ngayon kung wala talagang treasure, maghanap din siya ng kahit bato na mayroong laman na mga minerals. Kaya detect ang mga gamit natin. Ngayon para ma-minimize yung mistake na yan, yung pagkakamali, ay wag tayong mag-detect sa lugar na walang marker. Walang tuog tree, walang remarkings, walang kahit deform coconut tree, walang bato na may marka, walang bato na may porma, walang big boulder marker, walang bato na eksaktong hugis na barko or pagong, walang marka na naka-engrave na gawa talaga ng chisel. Kapag pupunta tayo doon at mag-detect talaga ang lugar kahit na walang marka, dahil ang ating kagamitan ay maghanap yan ng kanyang ma-detect. So klaro na mga katiyets. Diba? Kung merong ma-detect, wag muna magsaya kasi ganyan talaga ang detector natin. Manual o electronics, maghanap talaga yan ng kahit bato. Yung mga sabi na anti-decoy, tapos na ako dyan. Walang anti-decoy sa kagamitan, maghanap talaga siya ng kanyang i-detect. Kaya yung humawak ng na nagsabi merong anti-decoy, ang isip mo lang ang nag-anti-decoy niyan, kaya siya tumigil, hindi nagikis dahil yun ang sabi ng utak mo na merong anti-decoy ang gamit ko. Kaya hindi siya umikis at hindi rin siya umikot. Pero kung pahawakan mo yan sa ibang tao, ang gamit mo, ay siguradong iikot yan. Kasi magkaiba ang isip ng tao. Ang hawak natin na gamit ay kontrolado yan ng isip. Kung mag-iisip tayo na iikis yan, iikis talaga yan. Kung mag-isip tayo na iikot yan, iikot yan. Pero kung sabihin mo na wag kang umikot, hindi yan iikot. Pero kapag makadaan ka sa malaking deposito, biglang iikot talaga yan. So yan ang katotohanan, mga katiyet. So ito, letter Z, under the tree or under the stairs. So minsan kasi, ito yung sinabi ko na stairs. Minsan kasi meron na kaming nahukay na ganyan na bato na inukit na Z. Inukit na stair, hagdan. Hagdan na bato sa ilalim ng lupa. Kwadrado talaga, napakaganda ng pagkagawa. Kaya totoo ang Z na sign na it's under the stairs. So doon sa nahukay namin sa bundok na merong hagdan, ay hindi na yun mabalikan pa dahil sa pinatigil ng may-ari. Sila na lang sigurong maghukay noon. So ang hagdanan ay natagpuan sa 3 meters deep. Parang kasing lagi talaga siya ng hagdan na bato na straight eh. 3 baitang yun. So pwedeng bawat baitang ay 1 meter. Pwedeng 3 meters na lang under the stair na gawa sa bato. So ito yung kahulugan niyan. Sa ibabaw nun ay mayroong mga bato na may marka na Z. So ito naman, kapag natagpuan nyo ang Z neto in front, ay
Parang merong electronic symbol in front, pero merong ano, nakita nyo yung guhit na isa, napakaliwa. So pwedeng kung malaking bato, in front nga, pero left side siya. So ibang klaseng Z. So hindi siya under sa bato, palagi talaga dumidistansya ang Z. So ito naman, Z71 left. Ayan o. Sa left nakuha. Ang gumawa ng libro ay nakita niya na sa left nakuha, kaya nasabi niya na sa left kunin kung Z71. Pero actually itong 1 hindi to 1 yan ay kanji. Kanji yan na sign. So ito, tapos na tayo kanina ng JHC, deposit under. So ito ganun din, Z, pero meron siyang hence kung basahin. So gold, pwedeng nasa loob ng bato ang ganitong sign, pwedeng under sa bato. Basta't dyan lang yan, treasure on the spot ito pag nakita nyo yung hence. Ito naman, kahulugan ng Z na start here, ay siyempre diyan ka nga mag-umpisa, pero bumaba ka papuntang slope side ng bundok, galing sa bato, pababa ka, kaya nga siya sinasabi na stair. Ang Z ay hagdanan, pababa siya sa slope at ayan, so pababa ng slope, start here, pinakamalayo ay 5 meters. So pwedeng 2, 3, 4 or sa 5 meters pababa sa slope. Okay. So ito lang ang ating episode ngayon, kahulugan ng letter Z sa Yamashita Treasure Hunting. Hope you enjoy this video. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe mga ka-TX. Hanggang sa muli, ingat ang lahat.